Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pagkagaling sa paaralan ay sabay na naglakad pa uwi ng bahay sina Tommy at Charmaine. High school pa lang ay mag-boyfriend-girlfriend na sila, kaya masasabi nila ngayon nasa kolehiyo na ay tila pasecured na ng pasecured sila sa isa't isa kahit hindi sila magkaklase. Pagka-uwi mula sa labas ng bakuran ay tinanaw nilang dalawa si Jojo na nakatayo sa veranda at nakatingin sa malaking puno na nasa gilid ng bahay. Meron kasi roong 3 puno na halos magkakatabi lang. Puno ng duhat, puno ng kaimito at puno ng mangga. Nasa loob lang din ng kanilang bakuran ng nasabing puno. Bi, tingnan mo si Bunso yung kapatid mo. Tulalay na naman sa mga puno. Yaan mo lang, Bi. Baka tumitingin-tingin lang ng mga ibon dyan. Nung isang araw kasi, may magandang parot na naligaw dyan eh. Baka inaabangan niya. Sure kang ayos lang siya? Parang simula nang lumipat kayo rito, madalas ko na siyang napapansing nakatingin dyan eh. Hindi kaya may something sa mga puno? Parang hindi ko naman napapansin. At saka, anong something sa puno? Walang paranormal activities dito, Be. Paano mo mapapansin eh? Panay kang nood ng TV nyo. Bago pa makasagot ang matangkad na binata ay sumulpot na ang lola nilang kung tawagin ay Mami Vibs. Lumapit ang matandang babae at hinawakan sa balikat ang apo na tila aliw na aliw sa pagtitig sa mga puno. Eksakto naman na pumasok ang mag-boyfriend-girlfriend sa gate kaya napalingon doon ang matandang ginang at si Jojo. Apo, Baldo, pumarini ka na sa loob at magluluto ako ng bilo-bilo. Kumain ka na. Kayo, Tommy, Charmaine, pumarini na rin kayo at magmerienda. Thank you po, Mami. Mano po? Mano po? O sige, ipagsasando ko na lang kayo sa kusina ng merienda. Bilisan niyong pumasok ka. Mas masarap kainin ng merienda kapag mainit-init pa. Pagtango ng mag-boyfriend-girlfriend ay naglakad na kaagad si Mami Vibs pabalik sa kusina kasama si Jojo. Nagtanggal naman muna ng sapatos sina Tommy at Charmaine bago pumasok sa loob. Kasabay nilang pumasok sa loob ng bahay ang tutang si Batik at dumiretso sa kusina kung saan naroroon si Mami Vibs at ang bunso niyang kapatid. Masaya silang nagmerienda ng ginataang niluto ng matandang babae dahil sa talaga namang napakasarap nito. Master na ni Mami Vibs ang pagluluto nito. Pagkatapos magmerienda ay umalis na kagad ng kusina si Jojo na sinundan ng kanyang lola. Si Tommy at Charmaine naman ang naghugas ng mga pinagkainan nila. Nagsaing na rin ang binata at nagluto ng ulam nila para sa mamayang hapunan. Makalipas ang ilang minuto, nang makita na mag-boyfriend-girlfriend sina Jojo at Mami Vibs na nasa sala ay nagtungo naman sila sa kwarto para makapagbihis. Nang makapagpalit na sila ng pambahay ay lumabas din kaagad silang dalawa at nagtungo sa sala. Tommy, aalis ako saglit ha. May padasal nga pala kami ni Maring Iska dun sa burol ni Paring Kiko. Sige po, Mami. Hindi naman po kami aalis eh. Magre-review lang po kami dito ni Charmaine. Malapit na rin po kasi ang exam eh. Ay sige. Paano at maiwan ko na kayo riyan? Kumain na lang kayo dahil baka doon na ako magapunan. Jojo, wag lalabas ha. Lalo na kung kapag kumagat na ang dilim. Opo la, dyan lang po ko sa labas ng bahay maglalaro. Basta kapag dumilim, pumasok ka na sa loob ng bahay ha. Okay po. Pag-alis na matandang babae ay binuksan na ni Tommy ang bag at kinuha ang mga re-reviewin para sa exam. Si Jojo naman ay nagpunta sa veranda at tumutok na naman sa mga puno nang hindi namamalayan ng kanyang kuya. At mabilis na lumipas ang oras. Pasado 7:00 ng gabi, habang patuloy sa pagre-review at paggawa ng ilang project ay naisipan ni Tommy na magkape. Bi, gusto mo magkape? Magtitimpla ako eh.
Ay, sige be. Thank you. Kagad tumayo ang matangkad na binata at nagtungo nga sa kusina para makapagtimpla ng maiinom nilang kape. Nang nasa pintuan na ng kusina ay naaninag niya sa bintana na tila merong nakadungaw. Tila kasing bilis lang to ng hangin na nawala kaya nagtataka siyang dumungaw doon pero wala naman siyang nakitang kahit sino sa magkabilang parte ng bakuran ng likod ng bahay. Para makasiguro ay lumabas siya ng pinto papuntang likod ng bahay at doon sinipat ang kung sino mang naroon. Pero wala rin talaga siyang nakita. Sino kaya yun? Ay nako, guni-guni ko lang siguro. Napakibit balikat na lamang siya bago pumasok ulit sa kusina at ipinagpatuloy ang ginagawa. Pero maya-maya lang patapos pa lang siya sa pagsasalok ng mainit na tubig nang marinig niyang sumigaw ang girlfriend mula sa sala. Dahil tuloy doon ay kamuntikan na siyang matapunan ng kape. Mabuti na lang ay kaagad niyang naiiwas ang sarili kaya sa sahig na tapo ng mainit na kape. Paglapag ng tasa ay dali-dali siyang tumakbo sa sala pero hindi niya roon nakita ang girlfriend. Kaya lumabas siya ng bahay kung saan naabutan niya si Charmaine at Jojo na nakatingin sa 3 puno. Anong meron, be? Bakit ka sumigaw? May malaking ibon po, kuya. Shucks. Nasyak ako ron. Ang laki ng ibon. Pumasok ba naman, be? Doon sa sala. Buti lumipad kagad palabas eh. Ha? Nasa na? Wala na po, kuya. O sige, hayaan nyo na yon. Kumain na muna tayo. Alas 7 na pala eh, oh. Sabay-sabay na nga silang pumasok sa loob ng bahay at nagtungo sa kusina para kumain. Makalipas ang ilang saglit, matapos makapaghapunan ay nanood na lang sila ng TV habang iniintay si Mami Vibs na dumating. Eksakto alas 9 ng gabi, pagdating na matandang babae ay nagpaalam na si Charmaine dito. Hinatid naman ni Tommy ang girlfriend sa kanto at hinintay na makasakay ito bago siya bumalik ng bahay. Pagbalik ng bahay, malayo pa lang ay nakita na niya ang bunsong kapatid na nakatayo sa veranda ng bahay at nakatingin na naman sa mga puno sa gilid ng bahay. Seryosong-seryoso si Jojo na tila ba natulala na naman. Dahil doon ay bigla niya tuloy naalala ang mga sinabi ng girlfriend kaninang hapon. Sure kang ayos lang siya? Parang simula nang lumipat kayo dito, madalas ko na siyang napapansin nakatingin dyan eh. Hindi kaya may something sa mga puno? Matapos siyang maalala, ay napatingin din tuloy ang matangkad na binata sa nasabing mga puno. Kaya napansin niya ang mga mangilang-ilang alitap-tap na nakapalibot dito. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 1 buwan magmula nang lumipat sila sa lugar na yon ay ngayon niya lang nakita ng gano'n ang nasabing puno. Bigla niya rin tuloy naalala ang sinabi noon ni Charmaine patungkol sa mga alitap-tap. Galing kasi ang dalaga sa mapamahiing pamilya kaya marami tong mga paniniwala. Sa probinsya namin, be, kapag yung mga puno ay napapaligiran ng alitap-tap, ibig sabihin maaliwanas ang hangin na nakapaligid. Kumbaga, sariwa. At kapag ganun daw, ibig sabihin medyo enchanted ang mga puno sa paligid. Kung minsan ay may nakatira raw ng mga lamang lupa, minsan daw swerte, minsan may kamalasan. Namangha siya dahil parang kumukuti-kutita pang nasabing puno pero nawala ang pagkamanghang yun nang bigla siyang makarinig ng huni ng uwak mula sa hindi kalayuan. Paglipad ng nasabing ibon ay tila nabugaw din ito ang mga alitap-tap na biglang nagpulasan. Naknanto ko naman oh, nakakagulat naman yung uwak na yun. Kuya, may tao po sa likod mo. Paglingon nga ng matangkad na binata sa likuran, ay ganun na lang ang gulat niya nang makitang isang madre. Napatras siya at napasandal sa gate dahil sa nangangalumata ang nasabing ginang. Pasensya na, nagulat ba kita, iho? Pasensya na po, medyo nagulat nga po ako. Ako rin.
dahil may tao na palang nakatira sa dating bahay ni Padre Agoncillo. Padre Agoncillo? Oo, diyan nakatira ang unang pari na napagsilbihan ko bilang madre. Ako nga pala si Madre Sintana. Natutuwa lang ako dahil magiging maaliwalas na ulit ang bahay na yan. Sige na, at maiwan ko na kayo. Pasensya na rin sa abala. Magandang gabi. Magandang gabi rin po. Pag-alis ng madre ay kaagad pumasok ng gate si Tommy at gano'n na lang ang gulat niya pagkakita sa nakababatang kapatid na tila takot na takot. Napatakbo tuloy siya palapit dito dahil sa pag-aalala. Jojo, anong nangyari sa'yo? Natakot ka ba dun sa madre, ha? Opo, kuya. Nakakatakot yung mata niya. Nangingitim. Huwag kang matakot sa madre. Mga naglilingkod sila sa simbahan. Servant sila ni Lord. Para po siyang mangangain, kuya. Sabi ko naman sa'yo na huwag ka nang matakot eh. Hindi mangangain si Madre Sintana. Walang mangyayari masama sa'yo. Nang kumalma na si Jojo, ay siya namang paglabas ni Mommy Vibs na katatapos lang maghugas ng mga pinagkainan nila. Nagulat to nang makita ang magkapatid na nasa veranda pa. Kanina pa ba kayo dito? Opo, Mami. Bakit po? Akala ko nasa kwarto na kayong dalawa eh. Pagpasok ko kasi ron kanina, parang nakita ko kayong natutulog sa kama. Bakit naman? Baka naman po nagkamali lang kayo ng nakita. Namalikmata lang po siguro kayo. Di po ba inatid ko si Charmaine? Tapos nakita ko po si Jojo rito sa veranda. May dumaan pa nga pong madre kanina eh. Madre Sintana ang pangalan. Kilala niyo po ba yung Mami? Doon po yata siya sa simbahan yung nagsiservice eh. Matagal nang walang madre sa simbahan kaya imposible ang sinasabi mo, anak. Ay nako, halina nga kayo sa loob at mag-aalas 10 na pala. Kanina pa kayo nandyan. Napa-sign of the cross sa matandang babae na halata ang takot sa ilatya na mukha. Sabay-sabay nga silang nagtungo sa loob ng bahay at nang papasok na sana ang magkapatid sa kwarto nila ay biglang nagsalita ang batang lalaki. Mami, gusto ko po kayong katabi matulog, please. Ha? Sige. Tara. Huwag kang magpapasaway kay Mami ha. Pagkasabing yon ay iniwan na ni Tommy ang bunsong kapatid sa silid ng kanyang lola at pagkatapos ay lumabas na rin siya ng silid. Pasado 10:00 ng gabi, lumabas sa matandang binata para ilakang gate. At habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay, ay hindi na naman sinasadyang mapabaling siya sa mga punong nasa gilid ng kanilang bahay. Pagkatapos ng mga experience kanina, ay bigla na lang tuloy nag-iba ang vibes niya sa nasabing puno. Naalala na naman tuloy niya ang sinabi ng girlfriend. Sa probinsya namin, Be, kapag yung mga puno napapaligiran ng alikapta, ibig sabihin maliwalas ang hangin sa paligid. Kumbaga, sariwa. At kapag ganun daw, ibig sabihin medyo enchanted ang mga puno sa paligid. Kung minsan, may nakatira raw ng mga laman lupa. Minsan daw swerte, minsan may kamalasan. Napaismid siya sabay napailing bago magtuloy-tuloy ng paglalakad hanggang sa makarating sa main entrance ng bahay. Laking simbahan man ang kanyang lola at mga magulang, pero kabaliktaran naman siya ng mga to. Kahit papaano ay pinaniniwalaan niya ang ilan sa mga kasabihan, paniniwala at pamahiin. At maliban ngayon, ni isang beses sa buhay niya ay wala naman siyang na-experience na kakaiba, kaya nabuo ang paniniwala niyang hindi naman totoo at kwentong bayan lang talaga ang mga patungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Bago isara ang pinto, ay biglang humangin ng may kalakasan, dahilan para mapalingon siya ulit sa 3 puno na parang sumasayaw dahil sa hangin. Bigla na namang sumulpot ang tutang si Batik. Tila nagmamadali tong tumakbong papasok sa loob ng bahay. Kung saan-saan na naman nagpupunta tong Batik. Kumain ka na bang tuta ka? Napakagala mo ah. Napatigil na siya
At nang dumampi sa buo niyang katawan ng malamig na hangin, ay kaagad gumapang ang matinding kilabot. Simula sa talampakan, umakyat to sa tuhod. Gumapang sa tiyan hanggang dumaloy sa kanyang dibdib. Dahilan para magsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso na parabang may nagkakarerahang mga maliliit na daga dito. Nang tila naipon na sa kanyang batok ang tensyon, ay napahawak siya rito habang nangingilabot na napapatingin sa labas ng bakuran dahil nararamdaman niya rin na parabang merong nagmamasid na hindi niya nakikita. At ilang saglit pa nga ay tila meron siyang nakitang namumulang mga mata mula sa hindi kalayuan, kasunod ng pagkalabog ng pagsara ng pinto dahil sa malakas na hangin. Ha? Anak ng... Yun na lang ang nasabi niya sa sarili bago ilak ang pinto at maglakad papunta sa kanyang silid. Nakita niya pa si Mami Vibs na dumungaw sa pinto ng silid nito. Ano yan, Apo? Bakit ang lakas ng pagsara mo sa pinto? Natutulog na kami ng kapatid mo, dinig na dinig ko pa rito. Sorry po, Mami. Ang lakas kasi ng hangin Nabitiwan ko po yung pinto. Pasensya na po. O siya, sige. Matulog ka na rin, Apo, ha? Opo, Mi. I-check ko na lang po yung mga bintana at pinto sa kusina. Patulog na rin po talaga ako Pagbalik na matandang babae sa silid nito, ay nagtungo na kaagad siya sa kusina at isinara na rin ang mga bintana roon at ikinandado ang pinto palabas sa likod bahay. Pagkatapos ay kumuha siya ng maliit na pitsyel at baso saka to dinala sa sariling kwarto. Nilapag niya ang dala sa study table saka siya palundag na nahiga sa kama. At nagdasal muna bago tuluyang ipinikit ang mga mata at matulog. Pasado 3:30 na madaling araw, sa hindi malamang kadahilanan ay nagising ang matangkad na binata matapos makaramdam ng kakaibang lamig sa buong kwarto. Pakiramdam niya ay para siyang naka-aircon kaya mabilis niyang hinatak ang kumot na nasa bandang paanan na. Nang maging komportable na at tila lumalalim na ulit ang kanyang pagtulog, naantala na naman to nang maramdaman niyang merong humahatak sa kanyang kumot. Jojo, ano ba? May kumot ka naman Yun ang gamitin mo. Natigilan na siya at napadilat matapos maalalang wala nga pala siyang kasama sa kwarto dahil nasa silid nila Mami Vibs ang bunso niyang kapatid. Dali-dali siyang bumangon at nang tingnan niya ang kumot ay nasa pinto na to ng nakasarang pinto ng kwarto. Hindi kaagad siya nakaimik dahil sa pangyayari. Kabado niya lang pinagmasdan ng nasabing bagay hanggang sa bigla na lang tung lumutang sa ere at nag-anyo na parang may taong nagtatago sa loob nito. Ilang saglit pa ay isang mahina pero nakakakilabot na tinig ng dyablo ang kanyang narinig. Umalis na kayo sa bahay na ito. Ngayon din. Kasunod na mga katagang yun ay biglang bumulusok papunta sa kanya ang kumot kaya siya napatras sa takot. Nilukuban siya nito sa buong muka na pinilit niyang alisin subalit hindi niya matinag. Sinubukan niyang sumigaw subalit dahil sa matinding pagkakatakip ng kumot sa kanyang muka ay wala siyang mailabas na ingay. Nagsimula na rin siyang mahirapan sa paghinga hanggang sa mas lalo pa tong humigpit sa puntong nasasakal na siya. Pag-iyak at pagsigaw na lang sa isip ang naibulalas ni Tommy sapagkat hindi na niya alam ang gagawin. Lord, tulungan niyo po ako please. Ayoko pa pong mamatay. Eksaktong pagkasabi niya noon ay bigla siyang napabangon sa kama habang hingal na hingal. Takot na takot siyang napahawak sa dibdib sapagkat sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso ay tila naririnig na niya ang pagkabog nito. Masamang panaginip lang pala. Hindi na niya halos natapos ang pagsasalita sapagkat nang tingnan niya ang pinto ay nakita niya ang kanyang kumot sa sahig. Nagsimula na naman tuloy siyang kabahan hanggang sa unti-unting bumubukas ang pinto, habang sinasabayan ng makapanindig balahibong langit-ngit.
Kabado niyang pinagmasdan to hanggang sa tuluyang magbukas ang pinto at makita niya na sobrang dilim sa labas ng kwarto. Pagkalaon ay nakarinig siya ng mahinang boses na parang may kung anong sinasabi na hindi naman niya maintindihan. Mami, ikaw po ba yan? Sa isang kisap mata ay biglang merong sumulpot na nilalang na nakatalukbong ang buong pagkatao at tanging nangingitim na mga kamay lang na may mahahabang kuko ang nakikita niya. Mabilis tong bumulusok papunta sa kinaroroonan niya, kasabay ng pagsigaw ng maladyablong tinig. "Umalis kayo sa bahay na to! Ngayon din!" Bago pa siya masakal ng nasabing mga kamay, ay napadilat na naman ulit siya at sa pagkakataong yon, masasabi niyang nasa totoong mundo na siya dahil naririnig niya mula sa kabilang kwarto ang pag-iyak ni Jojo. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa katabing silid kung saan ay naabutan niyang bukas na ang ilaw at inaakay ni Mami Vibs ang nakababata niyang kapatid na nakasiksik na sa may pinakadulo ng higaan nito habang umiiyak. Nilapitan niya ito na punong-puno ng pagtataka habang inaalalayan. Ano pong nangyari, Mi? Bakit sumisigaw at umiiyak si Jojo? Okay lang po ba siya? Tol, okay ka lang? Hindi ko rin alam. Bigla na lang akong nagising nandyan na siya. Siguro nanaginip ng masama. Nahiwagaan tuloy ang matangkad na binata sapagkat ito ang unang pagkakataon na mangyari yun na halos sabay silang nanaginip ng masama. Inalo na lang muna nila ang batang lalaki at nang kumalma na ito, ay pinainom kagad ni Tommy ng tubig bago pabalikin sa higaan. Hindi muna kaagad umalis doon ng matangkad na binata dahil naalala niya rin ang mga napanaginipan. Sige na, Tommy. Bumalik ka na sa kwarto mo. Pwede po bang dito na rin muna ako matulog, Mami? Sige na po, please. O siya. Sige, dito ka na muna matulog. Mag-aalas 4 na rin pala. Magpapakulo na ako ng tubig at maghahanda ng almusal natin. Sige po, Mi. Pakigising na lang po ako ng alas 7, ha? Maaga po akong papasok kasi may exam eh. Paglabas sa matandang ginang ng kwarto, ay pumwesto ang matangkad na binata sa kama ng kanyang lola at saglit na pinagmasdan ng bunsong kapatid bago pumikit. Kaya lang napadilat din siya kaagad nang marinig na biglang nagsalita si Jojo habang natutulog. Pinapalis niya tayo dito. Saan naman tayo pupunta, Mami? Nang tinan niya ang kapatid ay napakunot noon na lang siya dahil narinig niya ang mahinang paghilik nito. Bumalik din siya sa pagkakahiga habang napapabuntong hininga na lang bago ulit nakawin ng antok ang kanyang diwa. Nadala niya na naman tuloy hanggang sa pagtulog ang mga iniisip niya kanina, kaya naman napanaginipan niya tuloy ang patungkol sa bagay na yon. Habang nakaiga sa kama ng kanyang lola, ay nakarinig siya ng ugong mula sa kung saan. Sinubukan niyang bumangon ng kama kaya lang ay nagulat na lang siya dahil hindi niya maikilos ang katawan. Doon niya lang din napagtanto na nakagapos pala ng kinakalawang na kadena ang buo niyang katawan. Sinikap gumalaw ni Tommy subalit kahit anong gawin niya ay hindi siya makakawala. Pagkalaon ay mas lalo lang humigpit ang pagkakagapos sa kanya ng tila may buhay na mga kadena. Sinubukan niya ring sumigaw, subalit ganun na lang ang gulat niya nang walang lumalabas na kahit na anong tunog sa kanyang bibig. Nagsimula na siyang kabahan. Ang takot ay mabilis na gumapang sa buo niyang pagkatao, kaya naman nakaramdam siya ng pagkamanhid. Hanggang sa maya-maya pa mula sa bintana ng silid ay meron siyang naaninag na imahe na parang katulad ng isang madre. Tumigil ang nasabing imahe mismo sa natutulog niyang kapatid na katabi lang ng bintana. Nang dumungaw ito ay hindi niya nakita ang hitsura ng nilalang, pero damang-dama niya ang mabigat at nakakatakot nitong puwersa na lumukob sa buong silid. Napasigaw siya sa isip nang makita ang mga kamay nitong nangingitim at mahabang kuko. Tulong, Mami Vibs! Tulungan mo kami ni Jojo, please! Tulong po! Pinilit niyang igalaw ang katawan, kaya lang unti-unti siyang nababalot ng may buhay na kadena hanggang sa ilong at mata na lang niya ang hindi natatakpan.
Nagpatuloy ang takot na nararamdaman ni Tommy habang pinagmamasdan ang nahihimbing na si Jojo na pinaglalaruan ng nasabing nilalang. Kasunod noon ay tuluyan na ngang nagdilim ang kanyang paningin matapos lukuban ng may buhay na kadena. Nang tila maghahabol na siya ng hininga, ay bigla na lang may naramdaman siyang mainit na bagay sa kanyang daliri sa mga paa, kaya bigla na lang siyang napadilat. Pagtingin niya roon, ay hindi niya alam kung maiiyak ba siya o matutuwa dahil sa tutang si Batik. Aliw na aliw kasi nitong dinidilaan ng kanyang talampakan. Salamat, Batik. Maraming salamat talaga sa iyo. Kinuha niya ang tuta at niyakap ng maigpit hanggang sa mapatingin siya sa katabi, pero nangamba din nang makitang wala na roon si Jojo. Sa takot na baka may kung anong mangyari sa bunso niyang kapatid, ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto kung saan niya napagtantong sikat na pala ang araw. Pagdating sa kusina, ay nakita niya si Jojo at Mommy Vibs na nag-aalmusal na. Gising ka na pala. Alas 7 pa sana kita gigisingin eh. 6:30 pa lang naman. Gusto mo na bang mag-almusal? Masarap ang skinless, kuya. Inubos ko na nga eh. Sino na lang ang natira sa'yo? Umupo ka na rito at magtitimpla ako ng kape. Sige po. Salamat po, Mi. Good morning nga po pala sa inyo. Nakahinga siya ng maluwag pagkakitang ayos lang ang nakababatang kapatid. Kaya pagkaupo sa tapat ng hapagkainan, ay napapikit na lang muna siya bago mapabuntong hininga ng pasimple. At makapaggayak ay nagpaalam na ang matangkad na lalaki sa kanyang lola. Nang nasa paaralan na ay hindi siya makakonsentrate na hindi niya rin maipaliwanag sa sarili. Napansin niyo ng kaklase niyang si Rico kaya napatanong kaagad to sa kanya. Tol, parang namutla yung mukha mo ah. Ayos ka lang ba? Parang puyat na puyat ka pa yata eh. Grabe. Sama ng panaginip ko kanina madaling araw, pre. Ang creepy talaga. Promise, ngayon lang ako binangungot ng ganun parang totoo. Naku, magpakonsulta ka kaya sa espiritista o kaya sa albularyo. May mga kahulugan ng panaginip masama man o mabuti. Kung masama at parang totoo, mas matindi epekto nun. Baka mamaya may nagwa-warning na sa'yo. Ganun ba yun? Oo, promise. Huwag mong hintayin na madali ka pa ng bangungot. Ganyan na ganyan yung nangyari sa taga sa amin eh. Yung pala, may engkanto nang umaaligid sa kanya. Ayun, nadali siya. Patay. Dahil sa sinabing yun ng kaibigan, ay naalala na naman tuloy niya ang masamang panaginip nung gabi. Napailing siya sa takot habang patuloy na nakikinig sa sinasabi ng mataba niyang kaklase. Huwag mong baliwalain ang mga sinasabi ko, tol. Kung kailangan mo ng magaling na albularyo, meron akong kakilala na taga sa amin. Makakatulong yun, promise. Hindi pa yun naniningil ng mahal. Pero syempre, kahiyaan na lang kung hindi ka mag-aabot kahit magkano. Sige. Sasabihin ko kay Mami yung tungkol dyan. Don't worry. Kino-consider ko naman yung mga payo mo, tol. Kaya nga ako nagkwento sa iyo eh. Basta, sabihan mo lang ako ha. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng matalik niyang kaibigan sa paaralan, ay nagsimula na nga rin ang exam. Mabilis na lumipas ang oras at nang matapos na, ay kaagad nakipagkita si Tommy sa kanyang girlfriend na doon din nag-aaral sa universidad. Habang pauwi, ay ikinuwento niya rin sa dalaga ang nangyari kahapon at hindi katulad sa mga pinayo ni Rico ay may halong psychological naman ang atake ni Charmaine. Bago ka ba matulog kagabi, anong iniisip mo, B? Ha? Hindi ko na matandaan pero parang wala naman akong ibang iniisip eh. Bukod dun sa madre na nakausap namin ni Jojo. Pagka-uwi ko ng bahay pagkatapos kitang ihatid. Well, psychologically speaking, kung anong iniisip natin bago tayo matulog, nadadala natin yun sa panaginip. At saka, biblical din yun. Sinabi yun ni King Solomon sa Book of Ecclesiastes, Chapter 5, verse 3, na ang panaginip ay bunga ng alalahanin. Ibig sabihin, kung ano yung mga worries mo in life, malaki ang chance na mapanaginipan mo talaga yon. Paano kung sinabi ni Rico sa akin na minsan daw patungkol sa warning
o kung ano pa man ang mga panaginip. Actually, may punto rin naman si Rico. Kasi biblical din yon, katulad na lang ni Joseph the Dreamer. Mag-pray ka na lang ng mag-pray. And everything will be alright. Siguro, masyado ka lang din stress. Siguro nga, Be. Dahil sa exam week natin na sa wakas ay natapos na. At least, makakapag-relax na tayo pareho. Pag-uwi, katulad kahapon, ay naabutan nila si Jojo na nakatayo na naman sa main entrance ng bahay at nakatingin sa 3 punong nasa gilid ng bakuran. Nagkatinginan na lang sila habang sabay na napapakibit ng balikat. At nang makita naman sila ng batang lalaki ay napaismid na lang to habang napapaturo sa puno kaya sabay na napatingin doon sina Tommy at Charmaine. Kitang-kita nila kung papaano lumipad palayo ang malaking uwak na kumikislap-islap pa sa pagkapula ang mga mata. Sa paggampas ng mga pakpak ay umabot pa sa pwesto nila ang hangin kaya napatakip din sila ng mata hanggang sa hindi na nila to nakita pa. Anong ibon yun, Be? Uwak? Mukhang uwak eh. May uwak pang ganun kalaki? Hindi po yun uwak, kuya, ate. Mangkukulam po yun. Hindi na sila nakapag-focus sa sinabi ni Jojo sapagkat eksaktong lumabas na ng bahay si Mami Vibs para ayain na ang apo na magmeryenda. Eksakto na naman ang dating nyo, ah. Tara na rito sa loob at nagluto ako ng lugaw. Nagmano muna sila sa matandang babae bago yun maunang pumasok sa loob ng bahay. Saglit na tumigil si Tommy bago muling nilingon ng mga 3 puno kung saan ang galing ang malaking ibon na parang uwak. Habang iniisip ang mga nakita, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot. Mabuti na lang ay hinawakan siya ni Charmaine at inaya ng pumasok sa loob na sinunod niya rin kaagad. Habang nagmimerienda silang 4, ay tahimik lang na nakamasid si Tommy sa paligid. Kakaiba na naman kasi ang pakiramdam niya simula nang makita ang nasabing ibon. Bigla niya rin tuloy naalala ang mga sinabi kanina ni Rico, kaya mas lalo siyang nangamba. Naku, magpakonsulta ka sa espiritista o kaya albularyo. May mga kahulugan ng panaginip pasamaman o mabuti. Kung masama at parang totoo, mas matindi ang epekto nun. Baka mamaya may nagwa-warning na sa'yo. Huwag mong hintayin na madali ka pa ng bangungot. Ganyan na ganyan yung nangyari sa nagasamin eh. Yung pala, may engkanto nang umaaligid sa kanya. Yun, nadali siya. Patay! Huwag mong baliwalay ang mga sinasabi ko, tol. Kung kailangan mo ng magaling na albularyo, meron akong kakilala na taga-samin. Makakatulong yun, promise. Hindi pa yun naniningil ng mahal. Pero siyempre, kahiyaan na lang kung hindi ka mag-aabot kahit magkano. At pagkatapos noon, ay meron na naman siyang napansin na imahe ng tao mula sa bandang likod ng bahay. Tumayo siya at dumungaw sa bintana pero wala naman siyang nakitang tao, kaya bumalik din kagad siya sa hapagkainan pero hindi na siya mapakali talaga. Hindi na lang siya nagpaalata sa mga kasama, sapagkat ayaw niyang mag-alala ang kanyang lola at girlfriend. Maya-maya pa, nang matapos na silang magmeryenda, ay pansamantalang tiningnan ng mag-boyfriend-girlfriend si Jojo dahil nagpaalam si Mami Vibs na may bibilin lang saglit sa palengke. Malapit lang naman yun sa kanila kaya mabilis lang din makakabalik ang matandang babae. Habang nasa salang 3, ay biglang sumulpot si Batik. Nagpapaikot-ikot to sa sala set at nagulat na lang sina Tommy at Charmaine nang biglang bumagsik ang mukha nito. Natakot naman si Jojo kaya tumakbo na to sa kwarto ng kanyang lola at dumungaw sa kanya habang nakaharap ang nasabing tuta. Batik, bakit ka ganyan ha? Bad papi ka. Kuya, ate, layuan nyo yan. Yung mangkukulam yan. Eksaktong pagkasabi noon ng batang lalaki ay biglang tumakbo palabas ng bahay ang tuta na hinabol pa ni Tommy pero pagdating sa veranda ay nawala na parang bula si Batik. Nang mapatingin siya sa gate ay nakita niyang nakatayo na roon si Madre Sintana. Napatras na naman siya sa pagkabigla dahil sa nangangalumata ito. Eksakto rin ang pagdating ni Charmaine
Kaya nasilayan niya ang nasabing madre at nang makita niya to, ay ganoon na lang din ang takot na naramdaman niya. Magandang gabi po, Madre Sintana. Good afternoon po. Ano pong kailangan nyo? Wala naman. Napadaan lang ako. At eksaktong pagtingin ko sa gate, saka ka lumabas. Magandang hapon rin sa inyo. Maiwan ko na kayo. Mag-iingat kayo. Sa hindi malamang dahilan, matapos nilang magkatitigan ng misteryosang madre ay mabilis na umakyat ang kilabot sa buong pagkatao ng matangkad na binata, habang ang kanyang girlfriend naman ay nagsumiksik sa kanya dahil din sa kaba. Nakaramdam din kasi ng kakaibang lamig na tila nang gagaling mismo kay Madre Sintana. Subalit mas lalo silang nasindak nang biglang sumigaw si Jojo mula sa loob ng bahay. Pagtingin nila rito ay ganoon na lang ang gulat nila dahil tumitirik na ang mga mata ng bata habang nangingisay. Sa sobrang taranta at di alam ang gagawin ng dalawa ay kaagad nilang nilapitan ang batang lalaki na nawalan na ng malay tao. Kamuntikan pa tong mabagok. Mabuti na lang at nahawakan kaagad ni Tommy ang kapatid. Eksakto rin ang pagdating ni Mami Vibs na galing sa palengke. Nang makita niya ang sitwasyon, ay nabitiwan niya ang hawak ng mga pinamili at kaagad lumapit sa mga apo. Mariosep, anong nangyari kay Jojo? Hindi ko po alam, Mami. Bigla na lang siyang sumigaw-sigaw tapos pagtingin po namin ni Charmaine nakatirik na yung mga mata niya at nangingisay-ngisay. Ang init niya rin po ngayon, oh. Hindi po kaya kinukumbulsin siya? Sa sobrang taranta, ay kaagad nilang dinala sa pinakamalapit na ospital si Jojo. Sa kabutihang palad ay nalunasan kaagad to at bumuti na ang pakiramdam. Pero kinailangan pa nilang magstay doon ng ilang oras para sa iba pang test na gagawin sa batang lalaki. Mabilis na lumipas ang oras, pasado 2:00 ng madaling araw. Habang nasa ospital at naghihintay sumapit ang umaga, dahil sa hindi makatulog ay napag-usapan na lang ni Tommy at Charmaine ang tungkol sa nangyari nung gabi. Natutulog na ng maimbing si Mami Vibs na nasa gilid ni Jojo, kaya nakapag-usap ang mag-boyfriend-girlfriend ng maayos. At isa pa ay naka-private room din naman sila. Be, sa tingin mo ba, kailangan ko nang sundin yung mga sinabi sa akin ni Rico? Ano bang sinabi ni Rico? Meron kasi siyang advice na magpakonsulta na raw ako sa espiritista o kaya albularyo. Sigurado raw kasi siya sa mga panaginip na nakwento ko na merong something wrong. May nararamdaman ka bang kakaiba sa bahay niyo? Nito lang nakalipas, parang yung puno ng duhat kay Mito sa kamangga sa gilid ng bahay, may something kakaiba talaga eh. Baka tama si Rico, baka may engkantong ang nakatira doon. Nakita mo naman, di ba? Yung malaking ibon saka yung kakaibang vibes na di ko maintindihan. Plus, itong nangyari kay Jojo ngayon. Nasabi mo na ba kay Mami Vibs? Pag-iling ng binata ay bigla siyang napalingon sa pwesto ni Jojo sapagkat kumislot-kislot to na pagkalaon ay biglang nagsalita ng tulog. Lumayas na raw tayo sa bahay bago pa mahuli ang lahat para sa atin. Umpisa pa lang to. Nanlalaki ang mga matang nagkatitigan sina Tommy at Charmaine matapos marinig ang mga sinabi ni Jojo. Narinig mo ba yun? Di ba sa tingin mo dapat talagang magpakonsulta na sa sinasabi ni Rico? Ilang beses ko nang narinig sa kanya yan habang natutulog siya. Palagay ko nga, Bi. Pero sino kaya yung tinutukoy ng kapatid mo? Hindi ko rin alam eh. Habang nagkakatinginan ay parehong napapaisip ang dalawa kung sino nga ba ang tinutukoy ni Jojo. Para tuloy silang napapuzzle sa mga nangyayari. Nang tahimik na si Tommy dala ng mga bagay-bagay na tumatakbo sa kanyang isipan, ay saka naman binasag ng dalaga ang katahimikan. Bi, maalala ko lang pala yung Madre Sintana kagabi. Parang iba rin ang vibes ko sa madring yon. Medyo nawiwirdohan nga ako sa madre na yun eh. At saka ang sabi ni Mami nung nakaraan, wala na raw madre na nag-i-stay doon sa simbahan. Badalaw-dalaw na lang daw ang mga madre. Tsaka
Wala siyang kilalang Madre Sintana. Mabuti pa umiwas-iwas na lang kayo. Hindi ko talaga siya feel promise. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, ay nagyakapan na lang muna sila bago matulog. Pagsikat ng araw, mga bandang 11:00 ng umaga nang umuwi sila ng bahay at sa awa ng Panginoon ay hindi naman nakitaan ng malalang sakit si Jojo. Bumili na lang muna sila ng kanin at lutong ulam at pinagsaluhan nila ito sa loob ng bahay. Pagkatapos noon ay nagpahinga na ang lahat dahil medyo nakakapagod din talaga ang nangyari. Gabi, 7:30. Nang nasa tapat na sila ng hapagkainan, ay tahimik lang sina Tommy at Charmaine habang kumakain. May pagkakataong sabay silang napapatingin kay Jojo na tahimik lang sa pagkain. Pagkatapos nila magapunan ay pinagtulungan na ng mag-boyfriend-girlfriend ang pag-aayos sa kusina. Si Mami Vibs naman ang nag-asikaso sa batang lalaki na sinamahang mag-shower, uminom ng gamot at matulog. Pasado 10:00 ng gabi ay naunang pumasok si Charmaine sa kwarto. Sa bahay siya ni Tommy matutulog dahil wala namang pasok kinabukasan. At isa pa ay pinayagan naman siya ng mga magulang tuwing weekend. Samantala, pagkatapos ikandado na matangkad na binata ang gate, ay dali-dali siyang pumasok sa bahay. Kinandado niya rin kaagad ang pinto at saka tumalikod. Kaya lang ay bigla siyang nagulat nang makita si Mami Vibs na nakatayo sa tapat mismo ng pinto ng kwarto at seryosong nakatingin sa kanya. May kailangan po ba kayo, Mami? Hindi umimik si Mami Vibs at pagkatapos nitong titigan siya ng masama ay nagtuloy-tuloy na to sa paglalakad papunta sa kusina. Mabagal niyang sinundan ng matandang babae at tumigil lang siya sa mismong bukana ng kusina matapos makita ang lola na nagpunta sa banyo. Pero bago to pumasok doon, ay lumingon pa ulit to sa kanya bago nagsalita. Nangilabot siya dahil sa tono ng boses nito na parang pinaghalo-halong boses ng mga namatay. Kailangan ako umalis dito bago pa may mangyaring hindi maganda! Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanyang paningin si Charmaine na kausap si Mami Vibs, kaya gulat na gulat siya nang makita ang lola na naroon. Mami, ano pong ginagawa niyo rito? Nagpunta kayo sa CR, di ba? Kakita ko lang po sa inyo Anong sinasabi mo, Apo? Kanina ko pa talaga kausap tong girlfriend mo. Oo nga, Be. Kanina pa kami dito nag-uusap. Hindi na pinatapos pa sa pagsasalita ni Tommy ang kanyang girlfriend. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo at binuksan to. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang makita ang nagkalat na dugo sa buong banyo habang ang walang buhay na katawan ni Batik ay nakahando sa isa bandang shower area. Biyak ang katawan nito at nagkalat ang laman loob, kaya napasigaw ng malakas si Tommy na ikinagulat ng mga kasama niya sa bahay. Diyos ko, ano bang nangyaring to? Be, anong nangyari? Ay, grabe! Mahabaging langit, anong nangyari sa tuta ninyo? Dahil sa kahindik-hindik na nangyari ay maduwal-duwal silang napatras. Kaagad din nilang nilinis ang banyo at inilibing ang kaawa-awang tuta. Pagkatapos mabigyan ng maayos na libing si Batik, ay sinimulan na ngang ikwento ni Tommy sa kanyang lola ang mga kakatuwang bagay na naranasan nila sa bahay simula nang sila ay lumipat. Pero nawala na sa isip niya ang pagkukwento patungkol kay Madre Sintana dahil sa palagay niya ay hindi naman importante ang tungkol dito. Matulog na muna tayo at bukas ay kukonsulta kaagad tayo sa mga kasamaan ko sa simbahan para magkaroon tayo ng padasal dito sa bahay. Sige po, Mi. Pero okay lang po ba kung kumonsulta rin ako sa espiritista o albularyo? Si Rico po kasi yung kaklase kong mataba. Meron siyang inirekomenda sa akin Payag po ba kayo? Sige, pero sa susunod na araw mo napapuntahin ang sinasabi mo. Dahil bukas maghapon kami magdarasal dito sa buong bahay. Matapos magkasundo ay nagpasya na silang matulog sapagkat lumalalim na rin kasi ang gabi. Makikipagkwentuhan pa sana si Tommy sa girlfriend dahil hindi siya makatulog pero hindi niya nagawa sapagkat humihilik na ng mahina si Charmaine. Humarap na lang siya sa puting kisame habang kabadong nag-iisip patungkol sa mga bagay-bagay.
Sa unang pagkakataon kasi sa buong buhay niya ay tila ngayon lang siya nakaranas ng takot. Lalo na nang mapagtanto na hindi si Mami Vibs ang nakita niya kanina na nagpunta sa banyo at pumatay sa alaga nilang tuta. Ano ba itong nangyayari? Hindi ako makakatulog ng ganito. Sana sumikat na kagad ang araw at walang mangyaring kakaiba ngayong gabi. Last na sana yung pagkamatay ni Batik. Dala na matinding pag-iisip at pangyayari ay hindi na nga siya dinalaw ng antok. Halos magdamag siyang mulat at nagmamasid-masid lang sa kwarto habang himbing naman sa pagtulog ang mga kasama niya sa bahay. Maya-maya pa, eksaktong 3:00 ng madaling araw, napakatahimik na nga ng paligid. Ang tanging maririnig na lang sa labas ng bahay ay ang ingay ng mga kuliglig. Habang tahimik na nakamasid si Tommy at palibot-libot ang tingin, ay biglang bumukas ang isang pinto ng aparador. Napabaling ang tingin niya roon habang pasimpleng napapasiksik sa sulok ng kinalalagyan niyang kama. Maya-maya pa ay bumukas na rin ang isang pang pinto kaya mas lalo siyang kinabahan. Balak na nga sana niyang gisingin si Charmaine pero hindi pa rin niya ginawa. Sa tagal ng pagtitig niya sa madilim na aparador, ay doon na nga niya unti-unting nakita ang nabubuong imahe. Kulay itim ang mabalahibong nilalang na may nanlilisik na mga mata at matatalim na kuko. Matutulis din ang mga ngipin nito at naglalaway ang bibig na halatang galit na galit kay Tommy. Demonyo ka, Limaw! Charmaine! Gising! Gising! Biglang tumalon ang nasabing nilalang mula sa bintanang nakabukas. Hindi na nagawang sundan pa ni Tommy yun dahil mula sa kabilang silid ay nakarinig na sila ng malakas na sigaw mula kay Jojo. Dahil tuloy doon ay nagising din si Charmaine na tila walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Ano nangyayari, be? May nakita ko maligno. Nang muling sumigaw si Jojo mula sa kabilang kwarto ay sunundan na rin yun ng paghiyaw ni Mami Vibs. Kaya hinatak na ni Tommy ang girlfriend at dali-dali silang nagtungo sa kinaroroonan ng dalawa. Pagbukas ng pinto ay ganun na lang ang pagkasindak nila matapos makita ang imahe ng isang madre na nakatayo sa harap mismo ni na Mami Vibs at Jojo. Diyos ko po, ano tong nakikita ko? Bakit may madre rito? Hindi po siya madre, Mami. Siya po yung mangkukulam na nagpapalit sa atin dito sa bahay. Bago pa matapos ng batang lalaki ang sinasabi ay nagpalit na ng anyo ang madre mula sa pagiging maligno na nakita naman ni Tommy sa kanyang kwarto. Pagkatapos nito ay biglang humangin ng malakas kasunod ng malakas na paghuni ng kaharap nilang nilalang na parang isang malaking ibon. Sa isang iglap ay nagpalit na naman to ng anyo na parang malaking uwak. Lumayas na kayo ngayon din! Umalis na kayo sa bahay na to! Pagkasabing yon ay saka lumipad sa harap nila palabas ng bahay. Nasira pa ang babasaging bintana. Pagkalabas ng malaking uwak at nang sundan nila to ng tingin ay ganun na lang ang gulat nilang lahat nang bigla tong mawala mismo na parang bula. Sus Maria Jose, pinaglalaroan tayo ng mga engkanto. Napasign of the cross sa matandang babae na hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita, habang si Charmaine ay napayakap na lang ng maigpit sa kanyang boyfriend. Mami, umalis na po tayo rito. Sasaktan tayo namang kukulam. Sino mang kukulam ba yung sinasabi mo, Jojo? Be, tama na muna. Natatakot na ang kapatid mo. Hindi na nga muna inusisa ng matangkad na binata ang kanyang kapatid na nanginginig na sa takot habang nakayapos sa kanilang lola. Dahil nga sa pangyayaring yon ay napilitan silang magpalipas ng oras sa barangay hall. Natakot na kasi sila pare-pareho na baka balikan pa sila ng kung anong maligno na umatake sa kanilang bahay. Mabuti na lang din ay mabaitang opisyal ng barangay at kakilala na matandang babae kaya pansamantala silang nakitulog sa maliit na evacuation center ng barangay hall. Habang natutulog ng mahimbing si Jojo, ay napag-usapan nga nila ang tungkol sa hindi pangkaraniwang encounter na nangyari kanina.
Hindi talaga makapaniwala ang matandang babae na sa tagal na niyang nabubuhay ay ngayon din pa nakaranas ng ganoon kung kailan na matanda na siya. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpahinga na rin muna sila. Makaraan ng kanilang saglit na pagkakaidlip ay nagising na lang ang matangkad na binata dahil sa tapik ng kanyang girlfriend. Namumula pa ang mga mata niya sa antok nang mahinang nagsalita si Charmaine. Pe, nasa labas na si Rico, kasama yung maskuladong lalaki na may bimpong puti na nakatali sa noo. Kaya ba talaga nun? Kasi parang ubani na tapos nakasalamin pa. Labasin mo nga sila ron. Sige be. Teka, bakit parang nakaayos ka? Sasamahan ko ang mami mo sa pagpunta ng simbahan para sunduin yung mga kasamaan niya. Ipagdarasal daw namin yung bahay niyo tapos kasama namin si Jojo. Sige be. Mag-iingat kayo ha. Matapos maghalikan ay kaagad lumabas ng silidang dalaga. Nagilamos naman si Tommy bago harapin ang matabang kaibigan. Tol, buti kinontak mo ako. Ito nga pala yung albularyo na sinasabi ko na si Kabuboy oh. Magandang araw po Kabuboy. Naikwento na po siguro ng kaibigan ko yung mga nangyari. Wala pa siyang naikukwento sa akin. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng magkamayan tayo. Namangha ang matangkad na binata sa mga sinabi ng matipunong albularyo, lalo na nang idetalyo pa nito ang mga pangyayari, kahit ang mga bagay na hindi niya naikwento kay Rico. Kung ganun po, alam niyo na ang tungkol sa malignong sumasalakay sa bahay namin? Walang maligno o engkanto sa bahay ninyo. Walang kahit anong klase ng lamang lupang nanggugulo sa inyong tahanan. Kabuboy, kung wala pong kahit anong lamang lupa, ano po yung mga gumagambala sa kanila? Kaya nga po nakita niyo naman po siguro yung nakakatakot na nilalang na umatake sa amin kagabi, kaya napilitan kaming dito matulog sa barangay hall. Nag-imbita ka ng mangkukulam sa tahanan ninyo. Po? Paano po nangyari yun? Wala naman akong kilalang inimbitahan niya sa bahay nila maliban sabi ni Charmaine eh. Kung ganun, si Charmaine Isang mangkukulam na nagbabalat kayo bilang isang madre. Pagkarinig ni Tommy sa sinabi ng matipunong albularyo, ay sumagi kagad sa isip niya si Madre Sintana. Kaya pala ganun na lang ang vibes nila sa nasabing madre sapagkat isa pala tong mangkukulam. Si Madre Sintana? Ang buong akala pa naman namin merong naninirang masamang lupa sa 3 puno sa gilid ng bahay. Mga natural na alitap-tap lang ang mga naroon. Pero nagagambala sila kapag dumarating ang enerhiya at espiritu ng mangkukulam. Halika rito, Tommy. Pagkalapit ng matangkad na binata ay hinawakan siya sa noo ng matipunong albularyo. Pagkatapos ay hinipa nito ang ulo ni Tommy bago bumulong ng mga lingwaheng siya lang ang nakakaunawa. Pagpikit ni Kabuboy ay biglang nangatog ang kamay niya na nakahawak sa noo ni Tommy. Nagulat naman ang lahat na naroroon, maging ang matangkad na binata. Patuloy na umuusal ng dasal si Kabuboy. Makalipas ang ilang minuto pagkadilat ng albularyo, ay bigla siyang napapapalakpak ng isang beses pero malakas yun. Pagkalaon ay muli siyang nagbigkas ng kakaibang lingwahe. Nang matapos na ang panimulang ritual, ay tila ba biglang gumaan ang pakiramdam ni Tommy. Ano pong ginawa niyo, Kabuboy? Kaya nga po, may kakaiba kasi akong na-feel tapos biglang gumaan ang pakiramdam ko. Tinanggal ko lang yung koneksyon ni Tommy sa mangkukulam. Ngayon pupunta tayo sa bahay niyo at mapupuksan natin ang gumawa nito. Kasama po ako, Kabuboy. Ako rin po. Mas mainam na rin kung 3 lang tayo. Dahil mas kakaunti ang tsansa ng kalaban na makapandaya. Dahil kapag marami tayo, gagawin lahat ng mangkukulam ang iba't ibang klase ng pandaraya para masilo tayo at hindi magtagumpay. Pagkatapos nilang magkaunawaan, ay nagtungo na silang 3 sa bahay habang maaga pa. Sa gate pa lang ay damang-dama na ng maskuladong albularyo ang mabigat na aurang namamayani sa buong palibot ng bahay.
Dahil doon ay kinuha nito kaagad ang pamatay na buhanging itim at isinaboy ito sa mismong gate. Ilang segundo lang ay narinig na nila ang tila sigawan ng kung anong nilalang. Mula rin sa pinaka-main entrance ng bahay ay may nakita silang imahe ng madring may namumulang mga mata. Nakita niyo po ba yun? Oo, nakita ko yun. Si Madre Sintana nga yun. Masamang enerhiya at espiritu lang yan ng madring mangkukulam. Ngayong nagpakita na siya, madali na natin siyang mapapalaya sa tuluyang mapupuksa. Kaya magmadali na tayo habang hindi pa nito nagagawang makalis sa lugar na ito. Nang nasa loob na sila ng bakuran, ay tumingin ng magkaklase kay Kabuboy na bumubulong-bulong na ng mga salitang siya lang ang nakakaunawa. Doon ay kitang-kita nila ang espiritu ng madring mangkukulam na halatang nanggagalaiti. Pero hindi naman ito magawang umatake sapagkat alam niyang wala siyang laban. Ilang saglit pa ay muling lumitaw ang malauwak na ibon galing sa 3 puno. Sinubukan nitong sumakay pero sinabuyan lang ni Kabuboy ng itim na buhangin at matapos ang nakabibinging huni nito ay bigla na lang nawala na parang bula. Handa na ba kayong dalawa? Hindi pa po ba nagsisimula? Sa oras na pumasok tayo sa loob ng bahay, doon lang magsisimula ang totoong laban. Handa na po ako, Kabuboy. Ako rin po. Kinakabahan ba kayo? Pagtango ng 2 binata ay muling nagwika ang matipunong albularyo habang papasok sila sa loob ng bahay. Maidam, ibig sabihin normal na tao kayo. Kunin nyo tong Carmen de Guerra at huwag na huwag bibitiwan kahit anong mangyari. Mabisang pangontra yan lalo na't hindi lang orasyon ang meron yan, kundi basbas galing mismo sa 12 simbahan na sumisimbolo ng 12 disipulo ni Kristo Jesus. Hindi na umimik sina Tommy at Rico. Tumango na lang ulit sila bago maigpit na hinawakan ng sinasabing pangontra laban sa madring mangkukulam. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay sinabihan ng matandang Ginoo ang mga kasama niya na hayaan lang na nakapatay ang mga ilaw. Pagkatapos noon ay dumiretso silang 3 sa bahagi ng bahay kung saan nagpakita ang mga enerhiya at espiritu ng kaaway. Una nilang pinasok ang kwarto ni Tommy at doon ay nagsagawa kagad ng dasal ang matipunong albularyo. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay nagsaboy na naman siya ng buhanging itim. Nakarinig na naman siya ng mga nakakakilabot na boses na tila galing sa hukay. At pagkatapos ay naggalawan ng mga gamit na naroon. Nang bumukas ang magkabilang pinto ng aparador, ay merong nakakatakot na nilalang na lumabas doon at tumalunto pasugod sa kanilang 3. Subalit natunaw lang din na parang bula matapos muling sabuyan ni Kabuboy. Malinis na ang silid na ito. Doon naman tayo sa kabila hanggang matuntun natin ang mismong espiritu ng madring mangkukulam. Pagpasok nila sa silid ni Mami Vibs, ay muling nagsagawa ng dasal ang matandang lalaki. Katulad ng nangyari kanina, nang may lumabas na itim na enerhiya, ay sinabuyan lang ito ng itim na buhangin na nawala na lang na parang bula. Nagtungo kaagad sila sa kusina pero walang kahit anong naramdaman si Kabuboy. Subalit nang pumasok na sila sa banyo, sabay-sabay silang halos napayukod dahil sa sobrang bigat ng enerhiyang naroon. Doon ay muling naalala ni Tommy ang kalunos-lunos na kinahinatnan ng tuta nilang si Batik. Napaigpit tuloy siya ng hawak sa Carmen de Guerra hanggang sa tila gumaan na ang kanyang pakiramdam. Wala ka nang ligtas ngayong mangkukulam ka! Pagkatapos sabihin to ng matipunong albularyo, ay tila nayanig ang buong bahay. Nakita pa nila kung paanong maglaglaga ng mga kagamitan sa buong kusina at mabasag. Huwag kayong magpapasindak. Pumasok na tayo sa loob at dito natin isasagawa ang pagbabalik ng sumpa ng mangkukulam na nagtatangka sa inyo. Nag-Indian seat silang 3 sa may kasikipang banyo. Pagkatapos noon ay nagsindi ng 3 kandila si Kabuboy at pinasandalang 2 binata sa bawat gilid. Nang makita niyang ayos na ang lahat, ay inilabas niya ang ilang kagamitan na nasa bag. Kabilang na ang itim niyang buhangin.
asin at maliit na garapong may lamang kulay berdeng likido. Ano po, para saan ang mga yan, Kabuboy? Ang mga sangkap na to ang magbabalik ng 10 ulit sa sumpang iginawad ng mangkukulam sa bahay na ito. Kahit po pala ang isang bahay ay nasusumpa, paano po ba nangyayari yun? At saka, bakit po ginawa yun ng madring mangkukulam? Ang tanda ko lang po nang makausap kami, ang sabi niya sa akin, dito raw po sa bahay na to nakatira yung pari na una niyang pinagsilbihan eh. Si Padre Agoncillo. Naisumpa ang bahay na to sapagkat umasang madring mangkukulam na babalik pa ang pare. Pero matagal nang namaya pa si Padre Agoncillo dahil sa isang sakit. Doon naging mangkukulam ang madre sa pag-asang mabubuhay niya ang pare na kanyang minahal. Matapos yung marinig, ay hindi tuloy alam ng dalawang binata kung ano ang kanilang mararamdaman. Nakakalungkot din pala pero sana hindi na lang niya piniling maging mangkukulam, no? Hindi natin pwedeng diktahan ng isang tao sa sarili nilang desisyon. Hindi na nagawang tumugon pa si Rico sapagkat natapos na ni Kabuboy ang paghahanda sa mga kakailanganin. Binalingan niya ulit ang dalawang binata na handa na rin sa mga mangyayari. Makinig kayong dalawa, Tommy, Rico. Lahat ng makikita at maririnig nyo, huwag nyong pakikinggan, ha? Uulitin ko lang sa inyo na lahat ng klase ng pandaraya gagawin ng mangkukulam para hindi tayo magtagumpay. Kaya wala kayong pakikinggan kundi ang boses ko lang. Magdasal kayo sa isip at higpitan ang hawak sa Carmen de Guerra. Kung gusto nyong pumikit, walang problema. Kung gusto nyo namang makita ang mga magaganap, dumilat kayo. Wala rin problema. Sige po, naiintindihan ko po. Ako rin, kahit nakakatakot na itong nangyayari. Matapos nilang magkaintindihan ay sinmulan ni Kabuboy ang orasyon. Nagbudbud siya ng buhanging itim paikot sa kanilang tatlo. Sinundan niya yon ng asin na paikot din sa kanila. Pagkatapos ay binuksan niya ang garapong may lamang kulay berdeng langis. Ipinahid niya sa palad ng sapat na langis at pagkatapos ay sa kanya binahira ng dalawang binata sa noo na pahugis na cross. Ganon din ang ginawa niya sa sarili pagkalaon. Nang tinanguan niya sina Tommy at Rico, ay tumango rin ang mga to sa kanya kaya nagsimula na siyang magwika ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Pinakinggang maigi ng dalawang binata ang orasyon at maya-maya pa nga nadama na nila ang kakaibang presensya sa paligid. Presensyang ubod ng bigat, presensyang ubod ng lamig, at presensyang nakakakilabot ng husto. Muling nagsambit ng dasal si Kabuboy. Dahil doon ay napaigpit ng kapit si Tommy sa Carmen de Guerra habang nagdarasal ang kanyang isipan. Nang mapatingin naman siya kay Rico ay hindi niya ito inabala dahil habang nakapikit ng kaibigan niyang mataba na bumubulong-bulong ng dasal. Nang mapatingin naman siya kay Rico ay hindi niya na ito inabala dahil nakapikit ang kanyang kaibigang mataba na bumubulong-bulong na rin ng dasal. Panginoon, huwag mo pong pababayaan ang mga mahal ko sa buhay. Iligtas mo po kaming lahat at sana matapos na po ito. Habang inuulit-ulit ng matandang albularyo ang orasyon nito, ay paulit-ulit din si Tommy sa kanyang panalangin sa isipan. Hanggang sa biglang humangin ng malakas, dahilan para ang mga nakasinding kandila ay biglang mamatay ng tuluyan. Doon na malakas na nagsalita si Kabuboy at damang-dama nila ang kakaibang puwersa ng maskuladong albularyo. Para itong nagliliwanag sa kanyang paningin. Ikaw na madring mangkukulam na gumagambala sa tahimik na tahanang ito! Lumantad ka ngayon din at magpakilala! Kabuboy, Madre Sintana po yung pangalan niya. Sinabi ko na kanina di ba na mahusay din mandaya ang mangkukulam? Gumagamit siya ng ibang pangalan para hindi maibalik sa kanyang sumpa. Nanahimik na nga lang ang matangkad na binata at nagmatsyag sa mga kaganapan habang si Rico ay nakapikit pa rin at kabadong nagdarasal. Muli namang inulit ni Kabuboy ang mga katagang na udlot kanina.
Ikaw na matring mangkukulam na gumagambala sa tahimik na tahanan ito. Lumantad ka ngayon at magpakilala ka. Inuutusan kita sa ngalan ng makapangyarihang manlilikha. Lumantad ka mula sa kadiliman. Pagkatapos siyang sabihin ang mga yon, ay tila ba biglang nilamon ng nakabibinging katahimikan ng paligid. Paglipas ng 5 segundo, pakiwari ni Tommy ay yumanigang lupa dahil sa kakaibang ugong na nagmula roon. Sinundan pa to ng malalakas at nakakakilabot na sigaw ng mga demonyo na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ito ang kaparusahan ng nagmamatigas! Pagkasabi niyang yon, ay biglang bumulwak ang tubig sa inodoro. Bumukas din ang mga gripo at shower na naglabas ng itim at mabahong tubig na parabang amoy asupre. Dinig na dinig din nila ang iba pang mga gamit sa iba't ibang sulok ng bahay na tila nagliliparan. Ilang saglit pa, pagtingin ni Tommy sa nakabukas na gitna nila ay may nakita siyang kamay mula roon. Hanggang sa unti-unti na ngang lumitawang nakakatakot na imahe ng madring mangkukulam na inakala niyang Sintana ang pangalan. Biglang aandap-andap ang mga ilaw hanggang sa nagpatuloy ang nagngangalit na pag-ugong na kalaunan ay nawala rin naman. Nang muling sumindi ang 3 kandila ay doon na tumayo si Kabuboy at saka sinaboy ang itim na buhangin sa paligid. Nang bigkasin ng matipunong albularyo ang totoong pangalan ng madring mangkukulam, ay patuloy din siyang nagsaboy ng asin at buhanging itim. At hanggang sa makarinig sila ng nakakatakot na boses mula sa kung saan nakalaunan ay tila nalulusaw na hanggang sa tuluyang mawala. Yumanig na naman ang buong paligid hanggang sa tuluyan nang naging tahimik ang lahat. Musta? Wala nang gagambala sa bahay na ito kahit na kailan. Tapos na po ba? Gumaan ang pakiramdam ko. Salamat po ng marami sa inyo, Kabuboy. Nakasisiguro akong babalik ng 10 lakasang sumpa sa madring mangkukulam. Nakahinga ng maluwag si Tommy pagkatapos siyang magtagumpay sa pagsasagawa ng orasyon. Samantala, ganun na lang din ang gulat ni na Mami Vibs at Charmaine nang ang isa sa kasama nilang matandang babae ay bigla na lang bumagsak. Nangisay at nagkaroon ng mga nana ang buong katawan bago malagutan ng hininga. Nung araw ding yon ay nakumpirma nila na ang taong namatay na ito ay ang mangkukulam na gumagambala sa bahay ni Mami Vibs. Ito ang madring mangkukulam na nagsilbi noon kay Padre Agoncillo. Nagulat ang lahat sa revelasyong yon sapagkat wala silang kaide-ideya na isang malapit na kaibigan lang pala ni Mami Vibs ang nagtatangkang manakit pati sa buhay ng kanyang mga apo. Mabilis na kumalat ang balitang yon sa buong lugar, pero nalulungkot pa rin si Mami Vibs sapagkat kahit papaano naman ay meron din silang pinagsamahan ng lihim na madring mangkukulam. Kalaunan ay naging maayos din ulit ang takbo ng buhay ng kanilang pamilya. Nagpatuloy si Tommy sa pag-aaral kasama ang best friend na si Rico at girlfriend na si Charmaine. Si Jojo naman, katulad pa rin ng dati, ay palaging nagsusolo sa buhay pero hindi na sila nababahala sapagkat meron na itong pangontra na ibinigay din ni Kabuboy. Sa katunayan, ay nakailigan ng batang lalaki na sumama-sama sa matipunong albularyo dahil nainganyo siya sa mga ginagawa nitong panggagamot. Nang makagraduate si Tommy at magkaroon ng trabaho sa isang syudad, ay isinama niya rin sina Mami V, Jojo at Charmaine. Nagkaroon kasi siya ng pagkakataong makabili ng sariling kondominium dahil sa magandang oportunidad na nangyari. Kuya, salamat. Kapag nakagraduate din ako, mas malaki pa dito ang magiging kondo ko tapos may swimming pool tayo sa loob. Wow, ayos yan na po ah. Sana lang talaga buhay pa ako noon. Mami naman, huwag ka magsalita ng ganyan mabubuhay ka pa po na matagal. Oo nga po, maabutan niyo pa po yun, Mami. Tapos makikita niyo pa po yung girlfriend ko. Sa ngayon po, Mami, ang good news, siguradong makikita niyo po yung apo niyo po sa amin ni Charmaine.
Opo, Mami. 3 weeks pregnant na po ako. Sabi ng doktor malakas naman daw ang matres ko at malabong malaglag ang bata. Naiyak sa tuwa ang matandang babae matapos yung marinig, sapagkat matagal na rin niyang pinangarap na makita ang apo kina Tommy at Charmaine. Wakas!